ni Pastor Frederick Ginto. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos sa ating pong Purihin po ang Diyos. It's a great privilege po na ako po ay makapunta dito sa church. This is my second time na pumunta po ako rito. Last time kasama ko po yung kanilang manugang, si Pastor Arnold. At ngayon po, na-invite po ako rito to preach the word. I do believe that the word is for us sa ngayong umagang ito. Kaya po, salamat po Pastor Bebot and si Pastora. Thank you po sa pag-imbita po. And also, I'm very happy na kayo po ay makasama sa pagpupuri sa ating Panginoon. Alam niyo po, sabi ko, Lord, ano ba po yung i-preach ko? Alam niyo po, nagsabi po ako kay Pastor Arnold noon na ito pong June 7, doon ako magpipreach. So many pumapasok po sa isipan ko kung ano po yung mga dapat kong i-preach sa umagang ito. But nevertheless yun po, in the last minute, binigay niya sa akin ang mensaheng ito para marinig natin kung gaano kabuti at kakapangyarihan ang Diyos sa bawat buhay natin. Amen po? So tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Ito po yung araw na ginawa mo, O Diyos, upang kami po ay magpuri, magpasalamat sa dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Lord, sa oras na ito, ang dalahin ko po, buksan niyo po ang mga puso, isipan po namin, O God, upang ang mga salitang ito, Lord, ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat mapangkinggan namin sa iyong mga salita, O Diyos. Lord, anuman po ang gawa ng diablo, Panginoon, to distract this word of God, your word, O Lord, I cast it out in the name of Jesus. Lord, ang iyong Santong Espiritu, ang siyang mag-guide sa amin to understand your word, O God, this morning, O Lord. Salamat po, Panginoon. Ang iyong abang lingkod, gamitin mo, O Lord, bilang dalunan ng iyong pagpapala. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, narinig po natin mga testimony, no? Parang minsan naisip natin, napakahirap po. No? Mahirap po yung magkasakit. Di po ba? Lalong-lalo na kapag wala tayong pera. Di po ba? Hindi po lahat ngayon ay libre. Di ba? So, kailangan mo rin ng gamot. Libre man sa ospital, but we need to pay the medicine para po tayo ay gumaling. So, sa kasalukuyan po, no? Tagulan na. Di ba? Mahulanan ka lang ng konti, ano po, sipon, lagnat, di po ba? Ubo. At ganun din, minsan nagkakasakit yung ngipin natin, para bang masakit. Pero, pag uminom ka ng gamot, magiginawaan ka. So, tuloy ang buhay. Kasi parang normal na lang to sa atin yung sipon, ubo, normal na lang Kaya mong i-deal dito. Kaya mong sabihin na, kasi normal lang uminom ka ng gamot, ikaw ay gagaling. But, kung pag-usap po natin ay nagkasakit tayo ng malubha, gaya ng cancer, di po ba? O gaya ng, nagsabi ang doktor, may taring na tayo sa buhay. How you deal for this kind of situation? Ano kayang mararamdaman mo? Paano mo i-handle ang mga bagay nito? Of course, all things are affected. Di po ba? Physically, emotionally, and spiritually. Maging ang ating mga pamilya apektado sa ganitong kalagayan. Kaya po, ang topic natin ngayon ay pinamagatan ko pong God's grace in the times of illness. Nabasa po na natin, no? Yung ating ang ating text ngayon, ano? Ito makikita natin sa 2 King
21 to 11. Huwag na pong basahin, no? Para, kasi mahaba-haba po po. Hanggang alas 12 lang tayo, baka umabot tayo ng alauna. So, kilala po natin si King Ezekias, Kung titignan na po natin yung buhay ni Haring Ezekias, masasabi natin, King Ezekias is one of the few great kings of Judah. Ito po yung Southern Judah. So makikita natin, maraming mga hari dito po sa Judah, pero they are not great. Kasi pag sinabing great, including how he walked in the will of God. Alam niyo po, napakabatang naging hari. At the age of 25, naghari na siya. 25, naghari na siya. He is the son of King Ahaz. Yung po nakaraan. Hindi po hindi po yung snake. So, siya po ay namuno ng 29 years. Mahaba-haba po. Mahaba-habang sakripisyo na ginawa ni Haring Ezekias. He tore down yung pong mga sinasamba ng mga tao nung panahon na naghari ang kanyang tatay. Doon sa mga matataas na lugar, doon pinagbabasag niya yung mga sinasamba ng mga tao. Including yung pong malaking rebulto ni Asherah. Kaya, masasabi natin na he set his heart to serve God. Not only that, he cleansed the nation of Judah from their sinful practices. Kaya nga pinagbabasag niya eh. So, hindi lang yan, ganun din. Natatanda natin yung ginawang bronze snake ni Moses. Kung sino man tumingin na natuklaw ng ahas, sila ay gagaling. Di po ba? Dinurog din yun. Tinanggal din yun. Bakit? Dinaglaon yung mga tao ng Judah ginawang lucky charm ang rebultong ito. So, ginawa niya, tinanggal niya ito. So, meaning, sa madaling salita, King Ezekiel ay he walked faithfully and follow the will of God. So, dito po sa verse nating nabasa, meron po tayong mga points na ating tatalakayin na matutunan natin sa buhay ni Haring Ezekias. Unang point po ay reality in life. Kung babasahin po natin sa Tagalog, sa verse 1, ng panahon na yon, nagkasakit ng maluba si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Parang po no? Napakasakit pagka sinabi, napakasakit po ito. Hindi po biro ito. So, ano po yung reality in life na sinasabi ko? Ang reality in life, ito po, ikaw, ako, tayong lahat ay magkakasakit. Wala pong exempted. Kahit mataba ka man o payat, o matipuno yung katawan, bata ka man o matanda, dadapuan ka ng sakit. Ito po yung buhay natin. I-admit natin na darating araw tayo ay magkakasakit.
You know, in the middle age, in middle life of King Hezekiah, nasa 39 to 40 pa lang po siya. Bata pa. Nasa kalagitnaan pa lang ng kanyang buhay. So maaaring yung paghahari niya rito is more than 10 years na nagkaroon ng malubhang karamdaman. Sa bagay, sabi ko nga kanina, even he walked faithfully to our God, hindi siya naging exempted na magkaroon ng malubhang karamdaman. Sa nabasa po natin, alam natin yung kanyang sakit. Ano po yung bukol? Sa English, boil. Ano po yung bukol? Maaaring ito po ay pigsa. Di ba? Hindi natin alam kung anong klaseng bukol. Minsan, sa atin, di ba, merong tumutubo sa atin. O, di ba? O, tumo, di ba? Pero itong bukol na ito is malignant. Ano siya? Yung bang infectious or cancerous? Kasi maaaring si Haring Hezekiah, hindi na siya makalakad doon sa inindang kanyang sakit na ito. Alam niyo po, kung babasahin natin yung Isaiah, which is connected to this 2 Kings, yung buhay ni Haring Hezekiah, yung Isaiah 38. Alam niyo po, yung hirap na dinadanas ni Haring Hezekiah, ang sabi niya, hindi ako makatulog dahil sa sakit na aking nararamdaman. Parang nilalamon ako ng leon. Alam niyo po, kahit hindi tayo kinagat ng leon, makikita natin sa mga sa TV, di ba? Makita natin kung paano dakmayin ng isang usa or mga kalabaw man yan, pero unti-unti pagka kinakagat, buhay pa. Ganon yung sakit na nararamdaman ni Haring Hezekiah. Hindi siya makatulog. Kaya, tahimtim siyang nananalangin para siya ay gumaling. Kaya nang bumisita si Prophet Isaiah, nagkaroon ng pag-asa, siguro nakikita pa lang sa patio ng kanyang palasyo. Palagay ko may magandang mensahe ang Diyos kung bakit narito si Prophet Isaiah. Alam ng hari, siyempre, in-expect mo, di ba? He's a prophet of God na mayroon dala-dalang magandang balita. Pero, nung mag-meet sila, hindi magandang balita. Lalong dinagdagan yung kawalan ng pag-asa. And the message of God brought to King Hezekiah is true. Totoo ito. Because, sino ba si Si Prophet Isaiah. He's a mouthpiece of God. Kaya totoo ang kanyang sinasabi. Kaya anong sinabi niya? Sa English, the Lord, set your house in order, you shall die and not live. Sa Tagalog, ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mo yan. Ano kaya nararamdaman niya ni Haring Hezekiah? Nanalangin siya, tapos yung kasagutan, dala-dala ni Haring ni Prophet Isaiah, hindi magandang balita. Kung halimbawa, ikaw si King Hezekiah, ano kayo mararamdaman mo? Pag sinabi na, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na, talagang confirm, mamamatay ka na. Ano kaya yung mararamdaman mo? Masaya ka ba? Hindi. Siyempre, ang tendency nito, malulungkot ka at mawawalan ka ng pag-asa. Di po ba? O maaaring, pag sinabi ng ganito, magbibilin ka na. Di ba?
asawa ko, ayusin mo na yung lamay ko, ganito. Ngayon, mayroong special offer na kabaong, ba pwede ka na bumili. O maaaring magpapagawa ka ng magandang barok, di ba? Yung bordado, yung request mo, yung bordado na pink ang kulay dito. So, hindi po basta-basta ito. Masakit ang kung tutuusin. Mawawalan ka ng pag-asa. O maaaring sabihin mo, Lord, thank you. Kunin mo na ako. Dahil sa sakit na inaandan ko, okay na ako. Kasi sure ako, makakasama kita. Pero alam niyo mga kapatid, nagkasakit ng maluba si Haring Ezekias. Never na forget God. He never blamed God. Hindi niya sinisi ang Diyos kung bakit siya nagkasakit ng ganito. Kasi alam niya mawawalan man siya, he is present to the Lord. Di po ba? Dapat ganun tayo Kung halimbawa, kung sakaling dumating man sa buhay natin ang ganitong sitwasyon, tanungin mo ang iyong katabi, handa ka na ba? Dapat, you have to accept it. Di ba? Yung iba nga, batang-bata pa, di ba? Na heart attack. O mostly, yung mga senior citizen, marami nang iniindang. Di ba? Sabi nga nila, pagka nagkasakit ang senior citizen, maghanda ka na. Diba? Kasi matanda na Pero kung bata-bata pa, bata ka pa. Diba? So, ano po yung mahalaga rito? Napakahalaga kung meron kang salvation. Di po ba? This is the gift of God that God given to us. Ito po ang kaligtasan nito. Kaya, kung halimbawa ang kalooban ng Diyos, why not? Diba? We have to accept it. Kasi, you are present to the Lord. Darating ang panahon, kaya kanya-kanya lang, panahon. Sabi nga, una-una lang yan. So, mangyari man ang mga bagay nito, we have to accept, mga kapatid. Doon wala na tayong paghihirap. Doon wala na tayong iniindang mga sakit. Dahil nakalipas na ang mga bagay nito sa mundo ito. Ang sabi ng Pahayag 24, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Wala na yung mga osteoarthritis na hindi natin. Wala na yung mga iba't ibang klaseng sakit na meron tayo, mga kapatid ko. Doon wala na. Puro pagpupuri na lang sa Diyos. Alam niyo po, si Pablo, doon sa Philippians po, hindi malaman ni Pablo kung ano yung pipiliin niya. Nagtatalo ang kanyang kalooban. Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Para sa akin, okay yun. Dahil makakasama ko na ang Diyos. Pero sabi niya, no, hindi pa. Kasi kailangan niyo pa ako. So, it is not by ourselves, it is from God. Kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Huwag po kayong matakot sa preaching kong ito. But this is a reality in life. Ngayon po, may tanong ako sa inyo. Anong mas masarap? Mabuhay o mamatay? Yung iba,
Maaaring wala kang pera, Lord, kunin mo na ako. Pagka may pera ka, Lord, wag muna. Di po ba? No, masarap pang mabuhay. Kasi kailangan ka pa ng Lord eh. Lalo-lalo mga kabataan. A lot of things to do in the works of God. Doon sa mga trabaho na inatang sa atin. Number 2, another request is prayer and request. Ito po yung pangalawang points nating tatalakayin. After na marinig ni Haring Ezekias ang mensahe ng Diyos na siya'y wala ng pag-asa, hindi siya nagmukha. Hindi siya umagulgol ng iyak. Bagkus, ano ang ginawa niya? 2 King 22, ginawa niya, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. So meaning, maaring si Haring Ezekias, hindi na nakakapunta doon sa kanyang bahay dalanginan, doon sa palasyo. Ang ginawa niya, humarap na lang sa dingding. Ano ba yung nasa dingding? Bakit humarap siya? Di ba? Parang kung parang weird, no? Yung ginagawa niya, humarap sa dingding. Meron naman siyang bahay dalanginan. Kasi this is an urgent prayer na kahit saan, iniisip niya, nandiyon ang Diyos. Amen? Kahit saan ka pa. Pagka nagkasakit tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon, saan tayo pumupunta? Sa bundok ng tralala. Di ba? Anong ginagawa natin? Hinahaplos. Di ba? Para tayo ay gumaling. Tapos ibabalita, uy, gumaling ako. Ito yung kultura natin noon. Ito yung tradisyon natin ngayon. Wala na yung tradisyon. Kagaya ni Haring Ezekias, sumarap siya, nandyan ang Diyos, malapit lang sa iyo. Amen? Alam niyo po, dahil sa gusto niyang gumaling, he faced the wall immediately and cried out bitterly and talked to God, and he prayed, saying, remember now, O Lord, sa 2 King chapter 20, verse 3, how I have walked before you in truth with a loyal heart, and have done what was good in your sight. And Ezekiel wept bitterly. Anong klaseng panalangin? Pag sinuri mo, para bang, kung titignan mo po natin, para bang nagmamayabang si Haring Ezekias sa mga magagandang ginawa niya, magagandang bagay na ginawa niya sa harap ng Panginoon. Di po ba? Pero sa totoo lang po, hindi po nagmayabang si Haring Ezekias. He was reminding God for what he did. Kung ano ang kanyang ginawa. Ang kanyang ginawa, lumakad siya ayon sa kanyang kalooban. Hindi po pagmamayabang yon. Alam niyo po, nung panahon na yon, maging sa panahon natin ngayon, ang mga Hudyo, kapag sila po ay sumunod sa Panginoon, naniniwala sila na magkakaroon sila ng mahabang buhay. Sa ngayon po sa atin, naniniwala po tayo na magkakaroon tayo ng mahabang buhay kung patuloy po tayong naglilingkod sa Diyos. Lumalakad sa Diyos. Amen! Ano sabi ng Proverbs chapter 10, verse 27? Sa Tagalog, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. This is true, ang kapatid ko. Kaya huwag natin aksayanin yung paglilingkod natin sa Diyos. Hindi na sasayang. Not only that, ito ay isang utos sa 10 Commandments. Sa mga kabataan dito, yung mga anak. Ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 12,
Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupa yung ibinigay sa inyo ni Yahweh na hindi ng Diyos. Not only for this word is for Israelites. It is also for us. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Kaya nga po, kailangan, lalong-lalo sa mga kabataan, igalang nyo ang iyong mga magulang. Don't fight with them. Sabi nito, ahaba ang iyong buhay. And if God prolong your life, it means this is the gift and blessing coming from God. Yung bang nagkataon o isang pagkakataon na dinagdagan ka ng Lord ng buhay dahil sa iyong sakit, it is by the grace and mercy of God. Dahil sa walang hanggang grasya at biyaya ng Diyos. Ngayon, kung halimbawa ikaw si Haring Ezekias, nag-pray ng ganito, meron ba tayong magiging dahilan to remind God na tayo ay gagaling sa sakit? Isa lang po na amen. O dalawa. O maaaring masasabi natin, Lord, lumakad naman ako ng ng matuwid. Ano kaya magiging sagot ng Diyos sa atin? Kung maaaring sagot ng Diyos, totoo kaya yan? Well, mga kapatid, meron ba tayong mga magandang dahilan para tayo ay gumaling sa mga karamdaman natin? Kaya, hindi lang yung hindi lang yung nagkaroon ka ng sakit pero alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung ano yung karamdaman mo. Hindi mo na kailangan na yung mga magagandang ginawa mo, hindi mo na kailangan i-remind po siya. Alam na niya. Well, mga kapatid ko, we have to walk faithfully and follow the will of God. Another point is grace and favor of the Lord. Ang sabi sa 2 King 20, verse 24 and 7, hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sabi rito, sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Verse 6, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan. Isang blessing pa. Ililigtas kita. At ang lungsod na ito sa kamay ng mga Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Pagbalik ni Isaiah kay Ezekias, inutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng higos ang buko ng hari upang ito ay gumaling. Ginawa nga nila at siya ay gumaling. Interesting story po, Ito pong binabasa natin, Hindi pa nakakalayo si Prophet Isaiah, pinababalik ng Diyos. Para bang parang naisip natin, ano kaya yung panalangin ni Isaiah? Bakit
pinabalik ng Diyos si Prophet Isaiah. Ngayon, anong po sabi niya? Pagagalingin siya. Amen? Ano po kaya yung maaring dahilan kung bakit nagbago ang isipan ng Diyos? Kanina, ang dala-dala is hindi magandang balita. Mamamatay ka na. Pero ngayon, pinababalik, hindi pa nakakalalayo sa palasyo, pinababalik si Prophet Isaiah. Alam niyo po, parang no? Ito yung itong dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin eh. Yung po bang kanyang kagandang loob o kanyang mga magagandang ginawa, lumakad siya faithfully and follow the will of God. Ito po kaya yung reason kung bakit pinabalik niya and kung bakit God changed His mind. Alam niyo po, isa lang po ang nakita ng Diyos sa Kanya. Makikita natin sa ating verse eh. Ano sabi niya sa verse 5? I have heard your prayer, I have seen your tears. Yung bang narinig ng Diyos sa bibig niya, yun lang ba yun? Hindi. Nakikita niya, nasisiliksik niya kung ano ang nasa puso ni Ezekias. Gusto ni Ezekias, hindi lang sinabi na pagkagaling mo ko, sinabi lang niya, niremind niya kung ano yung mabubuting ginawa niya. Nakita ng Diyos kung paano siya magsumamo. Gaya na makita natin doon, kung babasahin niyo yung chapter 38 ng binasa natin kanina. Ngayon, sabi niya, I have heard your prayer and I have seen your tears. Nakita niya kung paano lumuha si Haring Ezekias. Nakita niya kung ano ang puso ni Haring Ezekias. Dahil dito, dahil sa kanyang pag-iyak, dahil sa kanyang pagsusumamo, mayroong magandang blessing na marireceive ni Haring Ezekias. Sabi niya, pagagalingin ko si Haring Ezekias. Binigyan siya ng ilang taon? Extension of his life. 15 years. Pero mahaba-haba po yun. Yung 15 years. Di ba? Kasi ito yung purpose ng Panginoon kung bakit pinagaling niya si Ezekias ng 15 years para yung mga tao maihandaan kanilang mga puso, hindi lang yung pagpapagaling sa Kanya, hindi lang yung awa ng Diyos sa Kanya, gusto ng Lord yung mga tao ma-prepare niya para lumakad ayon sa Kanyang kalooban. Hindi lang pansarili, pangkalahatan, especially dito po sa Southern Judah. Ito po yung nature ng God eh. He is a merciful and graceful God. Kaya po, alam niyo po, walang imposible sa panalangin. Wala pong imposible. Lahat po ay posible by your faith and by the purpose of God. That is the grace of God. Ito yung biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Kahit sabihin man ng doktor na wala ka ng may taning ng buhay, 6 months na lang ang buhay niya. Buhay mo. Makawalan po ba ng pag-asa? You are already a Christian. Kailangan, habang tayo ay nabubuhay, sabi ng mga sabihan, ay may pag-asa. Amen. Pagka nagkaroon ka ng ganitong sakit, sinabi ng doktor, may cancer ka, ano gagawin mo?
magbibilin ka na? You have to trust God. Kasi prayer is powerful. Ano sabi ng James 15:16? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Di ba? The prayer of a righteous person is a powerful and effective. Dito po, dinedemonstrate lang yung faithfulness ng ating Panginoon. It's about prayer. Huwag po tayo ma-despair pagka dumating ang ganitong sitwasyon, mga kapatid ko. Maaaring sinabihan ka ng doktor na taning ng buhay mo, or kapag may nagsabing ganito, kung ikaw si Yaring Sikas, baka on the spot, mangisay ka na eh. Diba? Pero hindi. Sa walang pag-asa, sa Diyos ay may pag-asa. Kayang hilumin yan, kayang pagalingin ng Diyos ang mga anong klaseng ang sakit na dumapo sa iyo. Actually, prayer can move mountains. Di ba? Ano sabi ng Matthew 17:20? Sumagot siya, dahil sa maliit lang yung pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos, na sinlaki ng butil ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon. At ikaw ay lilipat nga, tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Tunay na walang bagay na hindi nyo magagawa. Prayer is powerful. Kasi ang Diyos ang nagsalita nito, ang ating Panginoon. Nothing is impossible in our prayer. Alam niyo po, meron po akong isang magandang testimony about my father. He was passed away already. Siya po ay, meron po na-diagnose siya sa x-ray. Meron po siyang bukol sa likod. Meaning, pupunta na sa TV, di ba? TV, television, tuberculosis, di ba? Ngayon, dahil nasalat kami sa pera, ang ginawa ng nanay ko, my mother is talagang siya, madalangin din siya, ang nanay ko. Kasi ang tatay ko, we are Methodist, nasa Methodist church po kami dati. Ngayon, nung nakita sa x-ray na may bukol, papunta na sa cancer eh. Ang ginawa ng nanay ko, kasi tatay ko, singer. Sa isang Christian network sa radio, sa Aguila City, pag tuwing umaga, bago yung service, pumunta sila doon, kumakanta. Ngayon, yung mga kasama niya, pinunta ng nanay ko, yung mga kasama niya, can you pray to my husband? Sabi ng nanay ko. Pwede bang pag-pray ang aking asawa? Dahil nasa sitwasyon siya ngayon ng critical yung kanyang sakit. Alam niyo po, hindi nawalan ng pag-asa ang nanay ko. Pero yung gamot, patuloy pa rin. Ngayon, after na magpa-x-ray uli, alam niyo po, hindi makapaniwala yung doktor. Totally yung bukol, wala. Wala. Hindi makapaniwala yung doktor. Sabi ng nanay ko sa doktor, may imposible ba sa Diyos? Yun lang ang sinabi ng nanay ko. Dahil ang nanay ko, malakas ang kanyang pananampalataya, nagagaling siya. Alam niyo po, sabi nga ng nanay ko nung nakaraan, pinagaling lang ng tatay mo ng 8 years para maglingkod sa Diyos. Gusto pa niyang maglingkod. So, 8 years, almost, 75 na ata siya. So, that is the grace of God, mga kapatid ko. Walang imposible sa Diyos. Kahit sabihin ng doktor, huwag ka kaagad na bumili ng barong. Di ba? Huwag ka na umorder kaagad ng mga special offer na kabaho.
Kasi meron tayong Diyos na nagpapagaling Di ba? Kaya mga kapatid, don't lose your hope because of your situation. Kung meron man tayong mga kamag-anak o kapatid, mga anak na nasa ganitong sitwasyon, pray. Yun lang Kaysa magbubok tayo, baka mauna ka pa Pag nabalita mo may asawang may cancer, baka mauna pa yung asawang babae. No. Kagaya ni Haring Ezekias, he faced the wall because he knows nandun ang Diyos. Kaya po mga kapatid, importante po sa atin yung taos-pusong pananalangin. Not only you, okay, nandiyan si mga pastoro, nandiyan mga elders, di ba? Ano sabi ng na pray each other. Because the righteous person, dinig ng Diyos yung kanyang mga panalangin. Kaya nga, pinagaling ng Diyos si Haring Ezekias, not only by words, hindi lang yung sinabi niya, in a reasonable way. Ang sabi niya sa 2 King chapter 20 verse 7, pagbalik ni Prophet Isaiah kay Ezekias, inutos niya sa mga katulong na hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito ay gumaling. Ginawa nga nila. Siya ay gumaling. Sabi ko ay gagaling pa rin. Lord, it is not about to heal us, Panginoon. Because you want us to glorify you, to glorify your name, O God. Lord, yung pagpapagaling mo, hindi lang po, ito ay physical na paggaling, Panginoon. Lord, kus, maging sa aming spiritual. Salamat po, Panginoon, sa mga salita nito na aming narinig, Panginoon. I do believe, O God, sa mga susunod na araw, Lord, maraming pagkatestimony sa harapan na sila po ay gumaling, maging ang kanilang pamilya na meron po kanilang Lord, salamat po ang marami. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa aming Panginoon. Na hindi mo kami iiwan na di pa babayaan ng Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Praise God. Siguro, simula ngayon pagkatapos natin manalangin ng ating pastor, kung naranasan yung pagbabago o kagalingan. No? So, bahagi natin. Sabihin niyo sa mga kapagbayan na sa silaman natin church, may himala. Amen? Hallelujah. Kasi ang ating Wala si Nora. ang himala ng Diyos. Wala si Ate Guy dito. Arin is at least. So, ibig sabihin natin, ang bahagi natin na ang Diyos, ang gawin sa mga panahon natin ngayon, patuloy na gumagawa ng Himala. himala. Amen? Amen. Pagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Yung pagpapala na naranasan natin, higit pa yan. Ang ibibigay ng Diyos sa buhay ng mga sasabi. So, tayo po ay magpatuloy. Sister Ashley, ang ating pong announcement, ang ating pong activities.